Mamamatay na rin naman ang matandang yan, Nestor. Pinadali lang natin ang biyahe niya papuntang impyerno. Isipin mo na lang, kapag nawala na siya, atin na ang buong Estrella Group. Atin na ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang mga salitang yon ay hindi nanggaling sa isang kaaway sa negosyo, kundi mula sa bibig ng babaeng pinakamamahal ni Don Rafael Estrella. Sa labas ng pinto ng master bedroom ng kanilang rest house sa Benguet, nanigas ang buong katawan ng matanda. Ang kanang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon na pelus na kulay pula. Sa loob nito ay naroon ang isang singsing na may 5 kilat na brilyante. Ang regalo sana niya para sa kanilang ika-30 anibersaryo ng kasal. Ngunit ang sorpresa ay naging isang bangungot na gising. Napahinto ang paghinga ni Rafael. Tila may kamay na bakal na dumukot sa kanyang dibdib at piniga ang kanyang puso hanggang sa maubusan ito ng dugo. Ang boses ni Miranda, na dati parang musika sa kanyang pandinig tuwing umaga, ngayon ay naging matalim na patalim na humihiwas sa kanyang pagkatao. Sigurado ka bang nalason mo ng maigi ang inumin niya, Nestor? Ang tanong na sumunod ay mula kay Miranda, puno ng pag-aalala, hindi para sa buhay ng asawa, kundi para sa tagumpay ng kanilang plano. Huwag kang mag-alala, mahal. Sagot ng isang pamilyar na boses lalaki. Si Nestor, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay, ang taong itinuring na niyang kapatid sa loob ng 20 taon. Matapang ang gamot na inilagay ko sa wine niya. Mamaya lang, mahihilo na yan at kapag naglakad siya sa veranda, madali na nating mapapalabas na aksidente ang pagkahulog niya. Dahan-dahang umatras si Rafael. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang mundo niya ay umiikot. Ang malamig na simoy ng hangin sa kabundukan ng Benguet ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na galit na nagsisimulang sumiklab sa kanyang damdamin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang wasakin ang pinto at patayin silang dalawa. Ngunit naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lason. Nagsisimula na itong umepekto. Napaupo siya sa sahig na gawa sa narera. Ang kahon ng singsing ay dumulas sa kanyang nanginginig na mga daliri at gumulong sa sahig. Lumikha ito ng mahina, ngunit malinaw na tunog sa gitna ng katahimikan ng pasilyo. Mula sa loob ng kwarto, biglang tumahimik. Ang mga yabag ng paa ay mabilis na lumapit sa pinto. Bago pa man makatayo si Rafael upang tumakas, bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa kwarto ay tumama sa kanyang mukha na nagpapakita ng kanyang pamumutla at pawis. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Miranda, nakasuot ng seda na pantulog. Ang mukha ay balot pa rin ng kagandahan, ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa gulat at takot. Sa likuran nito ay si Nestor, na agad na napalitan ng malamig na ekspresyon ang gulat sa mukha. Rafael, bulong ni Miranda, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil nahuli sila. Pinilit ni Rafael na tumayo. Kumapit siya sa dingding upang huwag matumba. Ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo, ngunit malinaw pa rin niyang nakikita ang 2 taong sumira sa kanyang buhay. Mga hayop kayo, ang paos na sabi ni Rafael. Ang bawat salita ay may kasamang dura ng dugo at laway. Ibinigay ko sa inyo ang lahat. Miranda, minahal kita ng higit pa sa buhay ko. Tumawa ng mapakla si Miranda. Isang tawa na walang bahid ng awa. Lumapit ito sa kanya, hindi upang tulungan siya, kundi upang pulutin ang kahon ng singsing na nahulog sa sahig. Binuksan niya ito at sinuri ang brilyante sa ilalim ng ilaw. Alam mo, Rafael, iyan ang problema sa'yo, sabi ni Miranda habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Tinitingnan kung paano ito kumikinang. Akala mo nabibili ng pera ang pagmamahal. Oo, binigyan mo ako ng marangyang buhay. Pero kailan mo ba ako tinanong kung masaya ako? Palagi na lang trabaho. Palagi na lang ang kumpanya mo. Para sa'yo,
Tropeyo lang ako na idinidisplay sa mga party. At ikaw, Nestor, baling ni Rafael sa kanyang assistant, ang luhang kanina pa pinipigilan ay tumulo na dahil sa matinding pagkabigo. Itinuring kitang kapatid. Nagkibit balikat lang si Nestor at lumapit kay Rafael. Sa halip na tulungan ng kanyang boss, hinawakan niya ito sa kwelyo at marahas na itinayo. Negosyo lang ito, boss. Masyado ka nang matanda. Ang Estrella Group ay kailangan ng bagong dugo. At saka, matagal na kaming nagmamahalan ni Miranda. Kami talaga ang para sa isa't isa bago ka pa dumating sa buhay niya. Isang malakas na tulak ang iginawad ni Nestor kay Rafael. Nagtulak dito palabas ng pasilyo, patungo sa malawak na veranda na nakadungaw sa bangin. Ang ulan ay nagsisimula ng bumuhos, sinasabayan ang unos sa loob ng puso ni Rafael. Ang tubig ay humalo sa kanyang mga luha habang pilit siyang lumalaban. Ngunit ang lason sa kanyang katawan ay tuluyan ng umalipin sa kanyang lakas. Dinala siya ni Nestor sa pinakagilid ng railing. Sa ibaba ay ang madilim na bangin ng mga puno ng pino at matatalim na bato. Ang hangin ay humahampas sa kanilang mga mukha, tila nagbabanta ng isang trahedya. "Paalam, Don Rafael," bulong ni Miranda habang nakatayo sa may pinto, pinaglalaruan ng singsing sa kanyang daliri. "Huwag kang mag-alala kay Sofia, aalagaan namin siya. Gamit ang pera mo." Ang banggitin ng pangalan ng kanyang anak ay nagbigay ng huling patak ng lakas kay Rafael. Sinubukan niyang sunggaban si Nestor, ngunit huli na. Buong puwersang itinulak siya ni Nestor, lagpas sa railing. Ang mundo ay bumaligtad. Ang huling nakita ni Rafael ay ang mukha ni Miranda na walang emosyon at ang kumikinang na brilyante sa daliri nito habang unti-unti silang lumiliit sa kanyang paningin. Ang malamig na hangin ay yumakap sa kanyang katawan habang siya ay bumubulusok sa kadiliman. Wala siyang naramdamang takot. Ang tanging naramdaman niya ay ang matinding puot na mas mainit pa sa impyerno. Habang nilalamon siya ng dilim, isa lang ang isinisigaw ng kanyang isip. "Hindi pa tapos ang laban. Hindi ako mamamatay ng ganito lang. Babalik ako at sisingilin ko kayo sa bawat patak ng luhang ito." At pagkatapos, nilamon na ng dilim ang lahat. Ang langit sa Benguet ay tila nakikiramay sa trahedyang naganap. Ibinubuhos nito ang galit sa pamamagitan ng walang humpay na ulan. Sa isang liblib na sityo sa paanan ng bundok, malayo sa mga magagarang rest house ng mga mayayaman, ay may isang barong-barong na pilit nilalabanan ang hagupit ng hangin. Ang dingding nito ay tagpi-tagping plywood at sako, at ang bubong ay mga kinakalawang na yero na tumutulo sa bawat sulok tuwing bumubuhos ang ulan. Sa loob ng masikip at madilim na bahay na yon, nakaupo si Mayumi sa sahig na lupa. Yakap-yakap niya ang kanyang amang si Tatay Julian na nanginginig sa ginaw at takot dahil sa ingay ng kulog. Ang manipis na kumot na nakabalot sa matanda ay hindi sapat upang bigyan ito ng init. Kaya't ginagamit ni Mayumi ang sarili niyang init ng katawan upang patahanin ito. "Tahan na, Tay. Lilipas din ang bagyo," bulong ni Mayumi, hinahaplos ang ubaning buhok ng ama. Ang kanyang mga mata ay pagod, may mga anino ng puyat at gutom, ngunit nananatiling malambot at puno ng pagmamahal. Si Mayumi Alvarado, sa edad na 32, ay tila pasan na ang daigdig. Wala silang kuryente at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na lampara na pinatatakbo ng gaas. Nang tumila ang ulan kinabukasan ng madaling araw, agad na lumabas si Mayumi. Kailangan niyang tingnan ang kanilang maliit na taniman ng sayote kung may natira pang pwedeng ibenta o kung inanod na lahat ng baha. Ngunit hindi gulay ang kanyang natagpuan sa pampang ng mabatong ilog. Sa gitna ng mga nagkalat na sanga at putik, may isang bulto ng tao na nakadapa. Napahawak si Mayumi sa kanyang bibig upang pigilan ang tili. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga paa ay bumaon sa malapot na putik. Isang lalaki. Ang suot nitong damit
Bagaman gula-gulanit at puno ng dumi, ay halatang mamahalin. Ang tela ay seda at ang sapatos na natira sa kaliwang paa ay purong katad. "Ginoo," tawag ni Mayumi. Tinapik ang pisngi ng lalaki. Malamig ito, pero may pulso pa. Nagdalawang isip si Mayumi. Ang pagtulong sa taong ito ay nangangahulugan ng gastusin. Wala na nga silang pambili ng gamot ni Tatay Julian. Paano pa siya magpapakain ng isa pang bibig? Ang mga kapitbahay ay tiyak na magbubulungan na naman. Sasabihing namumulot siya ng lalaki. Ngunit nang makita niya ang dugo sa ulo ng lalaki at ang nangingitim na mga pasa sa braso nito, nanaig ang kanyang puso. Hindi niya kayang iwanan ng isang buhay na nilalang na mamatay sa lamig. Buong puwersang binuhat ni Mayumi ang lalaki. Mabigat ito, higit na mas malaki kaysa sa kanya. Ilang beses siyang nadulas sa putikan. Ang kanyang mga tuhod ay nagasgas sa mga bato. Ngunit hindi siya bumitaw. Ang bawat hakbang ay pagdurusa. Ang bawat paghinga ay may kasamang panalangin na sana ay kayanin ng kanyang maliit na katawan ang bigat na ito. Nang marating nila ang barong-barong, inihiga niya ang lalaki sa kanyang sariling papag. Ang tanging higaan sa bahay na may kutsyon na gawa sa foam na manipis pa sa biskwit. Doon nagising si Don Rafael. Ang una niyang naramdaman ay ang sakit. Tila binali ang bawat buto sa kanyang katawan. Ang kanyang paningin ay malabo. Ngunit naaninag niya ang isang liwanag. Akala niya ay nasa ospital siya o baka nasa langit na. Ngunit nang luminaw ang kanyang paningin, nakita niya ang realidad. Ang kisame ay butas-butas at may mga sapot ng gagamba. Ang amoy ay hindi amoy gamot, kundi amoy ng basang lupa, tuyong isda at usok ng kahoy. At sa kanyang tabi ay may isang babae. Hindi ito naka-uniforme ng nurse. Ang suot nito ay isang kupas na t-shirt na pambahay. Nakita ni Rafael ang ginagawa ng babae. Wala itong benda o gasa. Sa halip, pinupunit ng babae ang laylayan ng sarili nitong damit upang gawing pambalot sa sugat niya sa ulo. Napatitig si Rafael. Sa buong buhay niya, ang mga tao ay lumalapit sa kanya para humingi, para kumuha. Pero ang babaeng ito, na halatang walang-wala, ay sinisira ang kakarampot na meron siya para dugtungan ang buhay ng isang estranghero. "Gising ka na pala," sabi ng babae sa wikang Tagalog na may puntong taga-probinsya. Kumuha ito ng isang basong lata na may tubig at dahan-dahang inilapit sa labi ni Rafael. "Inom ka muna. Pasensya ka na. Wala kaming gamot. Luya lang ang naipalagay ko sa sugat mo para hindi maimpeksyon." Sinubukan ni Rafael na magsalita, pero tuyot ang kanyang lalamunan. Gusto niyang itanong kung nasaan siya, kung nasaan ang asawa niyang taksil, pero ang lumabas lang sa bibig niya ay isang ungol ng sakit. Sa sulok ng bahay biglang gumalaw ang matandang lalaki na kanina pa nakatitig sa kanila. Gumapang ito palapit sa papag kung saan nakahiga si Rafael. Ang mga mata ng matanda ay nanlalaki, tila nakakita ng multo. "Senyorito." Bulong ng matanda. Ang tinig ay nanginginig. "Senyorito, bumalik ka." Kumunot ang noo ni Mayumi at hinawakan ang braso ng ama. "Tay, ano ba yang sinasabi mo? Namamalikmata ka na naman. Hindi yan, senyorito. Bisita natin siya." Ngunit hindi maalis ni Rafael ang tingin sa matanda. May kung anong kirot sa dibdib niya ang naramdaman nang marinig ang tawag na yon. Tila isang susi na pilit binubuksan ang nakasaradong pinto ng kanyang nakaraan. Pero bago pa siya makapag-isip, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay. Ang pinto, na gawa lamang sa manipis na kahoy, ay muntik nang masira dahil sa lakas ng pagkatok. Hindi iyon katok. Iyon ay tadyak. "Mayumi, lumabas ka dyan." Isang boses ng lalaki ang sumigaw mula sa labas, puno ng awtoridad at pagbabanta. "Alam kong nasa loob ka. Ang kapal ng mukha mong magtago. Magbabayad ka ba? O susunugin ko ang lungga niyo?" Napahawak si Mayumi sa dibdib niya. Ang takot ay agad na bumura sa awa na nasa mukha niya kanina.
Tumingin siya kay Rafael na tila humihingi ng paumanhin sa gulo na madadadatnan nito. Sinubukan ni Rafael na bumangon. Siya si Don Rafael Estrella. Walang sino man ang pwedeng manakot sa kanya o sa mga kasama niya. Gusto niyang tumayo, harapin ang nanggugulo at bilhin ang pagkatao nito. Ngunit nang subukan niyang igalaw ang kanyang mga binti, walang pakiramdam. Ang kanyang mga paa ay tila patay na kahoy na nakadikit sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Sinubukan niyang muli. Ibinuhos ang lahat ng lakas ng isip niya pero hindi sumunod ang kanyang katawan. Lumpo siya. Sa labas, ang mga yabag ay palapit na ng palapit at naamoy na nila ang na ibinubuhos sa dingding ng bahay. Si Rafael, ang makapangyarihang bilyonaryo, ay nakahiga sa isang papag na may pulgas. Walang magawa. Habang ang apoy ng panganib ay nagsisimula nang dilaan ang kanilang huling sandigan. Yumanig ang marupok na pinto sa ilalim ng mabigat na kamay ni Mang Gardo, ang kilalang usurero sa kanilang sityo. Ang bawat pagtamaan ng kanyang kamao sa kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Mayumi. Hindi na nakapaghintay ang lalaki. Itinulak niya ang pinto at pumasok na parang siya ang may-ari ng bahay. Kasunod, ang dalawang lalaking amoy alak at pawis. Nasaan ang bayad mo, Mayumi? 3 buwan na. Akala mo ba ay nagpapatakbo ako ng charity dito? Ang boses ni Mang Gardo ay puno ng pangungutya habang iginagala ang paningin sa loob ng barong-barong. Huminto ang kanyang mata kay Rafael na nakahiga sa papag. Aba, may bago ka palang kinakasama? Kaya pala wala kang pambayad. Inuuna mo ang pagpapakain sa lalaking ito? Hindi ko siya kinakasama, Mang Gardo. Nakita ko lang siyang sugatan sa ilog. Mabilis na sagot ni Mayumi. Ang boses ay nanginginig sa takot, ngunit pilit na pinapanatili ang galang. Bigyan niyo po ako ng 1 linggo pa. Kapag nakabenta ako ng mga sayote sa bayan, babayaran ko po kayo. Tumawa ng malakas si Mang Gardo at lumapit kay Mayumi. Hinawakan niya ang baba ng dalaga at pilit na iniharap sa kanya. Sayote? Ilang truck ng sayote ang kailangan mo para mabayaran ang utang mo? Alam mo naman ang gusto ko, Mayumi. Maganda ka. Sayang ang kutis mo sa pagtatanim. Sumama ka na lang sa akin sa bayan at kakalimutan ko ang lahat ng utang mo. Sa ibabaw ng papag, naramdaman ni Rafael ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng higaan. Sa buong buhay niya bilang Don Rafael, ang mga ganitong klaseng tao ay dinuduraan lang niya. Isang tawag lang niya sa kanyang mga abogado o sa pulis, mawawala na sa landas niya ang mga ito. Ngunit ngayon, wala siyang boses, wala siyang lakas. Ang tanging nagagawa niya ay panoorin kung paano babuyin ng mga ito ang dangal ng babaeng nagligtas sa kanya. Nang tangkaing hawakan ni Mang Gardo ang braso ni Mayumi upang kaladkarin ito pabalik sa bayan, isang mahina ngunit mariing boses ang bumasag sa tensyon sa loob ng silid. Bitawan mo siya. Ang boses ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Napalingon ang lahat kay Rafael. Kahit nakahiga at halatang hirap sa paghinga, ang mga mata ng matanda ay nananatiling matalas, tila mga balisong na handang sumaksak sa sinumang mangangahas na lumapit. Aba, nagsasalita pala ang pulubi mo, Mayumi. Tumatawang sabi ni Mang Gardo, bagaman may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Lumapit siya sa papag ni Rafael at dinukwang ang mukha nito. Anong gagawin mo, matanda? Babangon ka at lalabanan mo ako? Ni hindi mo nga maigalaw ang mga paa mo. Dinuraan ni Mang Gardo ang sahig malapit sa mukha ni Rafael bilang tanda ng pangungutya. 1 linggo, Mayumi. 1 linggo lang. Kapag wala pa ang pera, kukunin ko ang lupang ito at ang bahay niyo, kasama na ang matandang ito na itatapon ko sa gitna ng kalsada. Sa pag-alis ni na Mang Gardo,
Naiwan ang katahimikan na tila ba may namatay. Agad na lumapit si Mayumi sa kanyang ama na nanginginig pa rin sa gilid bago siya lumapit kay Rafael upang ayusin ang kumot nito. Pasensya ka na, Ginoo. Hindi ko dapat hinayaang makita mo ang ganoong kaguluhan, bulong ni Mayumi habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Rafael gamit ang isang basang bimpo. Magpahinga ka na lang. Huwag mong isipin ang mga sinabi niya. Paano hindi iisipin ni Rafael? Ang bawat salita ni Manggardo ay tila lason na humahalo sa kanyang dugo. Siya na dating nagpapatakbo ng libu-libong empleyado. Siya na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Ngayon ay tinatawag na pulubi at pinoprotektahan ng isang babaeng wala ring kalaban-laban. Nang dumating ang gabi, ang tanging tunog sa loob ng bahay ay ang mahinang pagpapakulo ng tubig sa kalan. Inilapit ni Mayumi ang isang maliit na mangkok na gawa sa plastik kay Rafael. Ang loob nito ay naglalaman ng lugaw, ngunit hindi ito ang lugaw na kinagisnan ni Rafael. Walang manok, walang itlog, at halos wala ring bigas. Ito ay tila malinaw na tubig na may iilang butil ng kanin na lumulutang, tinimplahan lamang ng kaunting asin. Ito lang ang nakayanan ko ngayon, wika ni Mayumi na may pilit nangangiti. Kailangan mong kumain para lumakas ka. Dahan-dahang sinubuan ni Mayumi si Rafael. Sa bawat higop ni Rafael, tila may bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Naalala niya ang mga gabing nagrereklamo siya kay Miranda kapag hindi eksakto ang pagkakaluto ng kanyang steak. Naalala niya ang mga mamahaling alak na itinapon niya Mindy dahil lamang hindi ito sapat ang lamig. Ngayon, ang malabnaw na lugaw na ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya dahil alam niyang ito ang huling kakarampot na bigas sa garapon ni Mayumi. Napansin ni Rafael na habang pinapakain siya, ang sikmura ni Mayumi ay naglalabas ng mahinang tunog ng pagkagutom. Ngunit ang dalaga ay uminom lamang ng isang basong tubig at sinabing busog na siya. Ang sakripisyong ito ay mas masakit pa kaysa sa pagkakahulog niya sa bangin. Dito sa loob ng barong-barong na ito, natutunan ni Rafael ang kahulugan ng tunay na yaman. Ang yaman na hindi nakatago sa bangko, kundi sa busilak na puso ng taong wala nang maibigay pero nagbibigay pa rin. Bakit? Ang tanging salitang lumabas sa labi ni Rafael, ang kanyang tinig ay basag. Bakit ano po, Ginoo? Tanong ni Mayumi habang nililinis ang mangkok. Bakit mo ako tinutulungan? Pwede mo naman akong iwanan sa ilog. Pwede mo akong ibigay sa mga taong naghahanap sa akin. Tumigil si Mayumi sa kanyang ginagawa at tumingin sa labas ng bintana kung saan ang buwan ay bahagyang sumisilip sa gitna ng mga puno ng pino. Ang nanay ko po, namatay siyang walang tumutulong. Maraming mayayaman sa bayan ang nakakita sa amin, pero tinalikuran nila kami dahil marumi kami at walang pera. Nangako ako sa sarili ko, hindi ako magiging katulad nila. Hanggat may buhay, may pag-asa. At ang pag-asa ay nagsisimula sa pagmamalasakit sa kapwa. Nanigas si Rafael, ang pag-asa. Iyan ang salitang kinalimutan na niya nang itulak siya ni Nestor. Hating gabi na nang makarinig si Rafael ng mahinang ingay mula sa lumang radyo na pagmamay-ari ni Tatay Julian sa kabilang sulok ng bahay. Ang balita ay tungkol sa Estrella Group. Isang linggo matapos ang trahedya, formal nang idineklara ng pamilya Estrella na patay na ang bilyonaryong si Don Rafael Estrella. Sa gitna ng pagdadalamhati, itinalaga si Nestor Cruz bilang pansamantalang tagapamahala ng kumpanya sa ilalim ng gabay ng balo ni Rafael na si Miranda Estrella. Ayon sa ulat, ang lahat ng ari-arian ni Rafael ay mapupunta na sa kanyang asawa. Kasunod ng balitang iyon ay ang boses ni Miranda sa isang interview. Ang kanyang iyak ay tila totoo. Puno ng pighati na kayang manlinlang ng buong mundo. Gagawin ko ang lahat upang ituloy ang legacy ng aking asawa, ang sabi ni Miranda sa radyo. Hindi na malaya ni Rafael na ang kanyang kuko ay bumaon na sa kanyang palad
hanggang sa dumugo ito. Ngunit ang mas nakapagpabigla sa kanya ay ang sunod na narinig mula sa radyo. Isang patalastas ang sumunod na nag-aalok ng malaking pabuya para sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng isang may sakit na matanda na maaring naligaw sa kagubatan ng Benguet. Ang description ay tumutugma sa kanya, ngunit ang huling sinabi ng announcer ang nagpalamig sa kanyang buong katawan. Ang sino mang nagtatago sa matandang ito ay ituturing na kasabwat sa kidnapping at haharap sa mabigat na parusa ng batas. Napatingin si Rafael kay Mayumi na mahimbing nang natutulog sa tabi ng kanyang amang may sakit. Napagtanto ni Rafael na ang pagligtas sa kanya ay hindi lamang nagdala kung ang gutom kay Mayumi. Ito rin ang magdadala sa dalaga sa likod ng rehas na bakal. Sa labas ng bahay, muling narinig ang tunog ng gulong ng sasakyan na humihinto sa hindi kalayuan. Hindi ito ang sasakyan ni Mang Gardo. Ito ay tunog ng isang makapangyarihang makina na tanging nun ang mga taong tulad ni Nestor ang mayroon. Ang mga anino ay nagsisimula ng gumapang sa dingding ng bahay at ang liwanag ng flashlight ay tumama sa butas-butas na bubog ng bintana. Ang liwanag ng flashlight ay tila mga mata ng isang halimaw na sumisilip sa pagitan ng mga bitak ng dingding. Sa loob ng madilim na silid, mabilis na kumilos si Mayumi kahit nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Hindi na niya inisip ang sariling kaligtasan. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang protektahan ang matandang sugatan na itinuring na niyang responsibilidad. Ginoo, huwag kayong gagawa ng anumang ingay, bulong ni Mayumi sa tainga ni Rafael. Ang kanyang hininga ay mabilis at gipit. Sa tulong ng dilim, hinila ni Mayumi ang banig kung saan nakahiga si Rafael. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang maliliit na bisig, itinulak niya ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kawayan na sadyang maluwag. Doon, sa ilalim ng bahay, ay may isang maliit at mababaw na imbakan ng mga kamote. Doon niya pansamantalang itinago si Rafael bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Nayanig ang buong barong-barong nang itulak ng isang lalaking naka-jacket na itim ang pinto. Kasunod nito ang isa pang lalaki na may hawak na baril sa baywang. Ang amoy ng kanilang mamahaling pabango ay tila lason sa loob ng maliit na dampa ni Mayumi. "Magandang gabi, miss," sabi ng isang lalaki na may malamig na tinig. Ang flashlight nito ay itinapat sa mukha ni Mayumi, dahilan upang mapikit ang dalaga. "May hinahanap kaming matanda. Don Rafael Estrella ang pangalan. Sabi ng mga bata sa kalsada, may nakita raw silang babaeng hila-hila ang isang bangkay papunta rito." "Wala pong ganoong tao rito," sagot ni Mayumi. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. "Kami lang po ng tatay ko ang nandito. Kita nyo naman po, may sakit ang tatay ko. Hindi namin kayang magtago ng kahit sino." Inilibot ng mga lalaki ang liwanag sa loob ng bahay. Tinadyakan nila ang mga plastik na balde at hinawi ang mga lumang damit na nakasabit. Ang bawat kalabog sa itaas ay tila isang dagok sa dibdib ni Rafael na nakahiga sa malamig at mamasa-masang lupa sa ilalim ng sahig. Naririnig niya ang bawat tibok ng puso ni Mayumi. Nararamdaman niya ang takot na bumabalot sa paligid. "Siguraduhin mo lang, miss," banta ng lalaki bago lumapit sa mukha ni Mayumi. "Dahil kapag nalaman naming nagsisinungaling ka, hindi lang ang bahay na ito ang mawawala sa inyo. Maging ang buhay nyo ay ituturing naming basura." Nang tuluyang umalis ang mga lalaki at umugong ang makina ng kanilang sasakyan palayo, mabilis na binuksan ni Mayumi ang sahig at tinulungan si Rafael na makalabas. Kapwa sila hingal na hingal, pawisan, at balot ng takot. Habang inaayos ni Mayumi ang higaan ni Rafael, isang maliit na locket na nakasabit sa kanyang leeg ang bumukas nang hindi sinasadya. Nahulog ang isang luma at kupas na litrato sa tabi ni Rafael. Dahan-dahang pinulot ng matanda ang litrato
Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Rafael. Ang litrato ay nagpapakita ng isang napakagandang babae na may suot na isang kakaibang kwintas. Isang gintong kadena na may pendant na hugis krus na napapalibutan ng maliliit na esmeralda. Ang nanay ko po yan, mahinang sabi ni Mayumi habang kinukuha ang litrato. Iyan ang tanging alaala na iniwan niya sa akin. Ang sabi ni Tatay Julian, kinuha raw ng isang babaeng taga Manila ang kwintas na yan, kapalit ng pangakong dadalhin kami sa ospital. Pero matapos makuha ang kwintas, hindi na bumalik ang babae. Namatay si nanay na hinihintay ang tulong na hindi dumating. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Ang kwintas na yon, hindi siya maaaring magkamali. Nakita niya ang kwintas na yon sa leeg ni Miranda noong gabi ng kanilang anibersaryo. Iyon ang paboritong alahas ng kanyang asawa na ang sabi nito ay pamana raw mula sa kanyang yumaong lola. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na tumama sa isip ni Rafael. Si Miranda, ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay ang parehong babaeng pumatay sa ina ni Mayumi sa pamamagitan ng pagtataksil at pagnanakaw. Isang matinding hikbi ang kumawala sa dibdib ni Rafael, hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa matinding hiya. Ang yaman na ipinagmamalaki niya, ang korporasyon na binuo niya, ay nadungisan ng dugo at luha ng pamilya ng babaeng nagligtas sa kanya ngayon. Ginoo, bakit po kayo umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Mayumi habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ng matanda. Hindi makapagsalita si Rafael. Paano niya sasabihin sa anghel na ito na ang asawa niya ang dahilan ng kanyang pagiging ulila? Paano niya ipapaliwanag na ang bawat butil ng bigas na kinakain nila ay ninakaw mula sa pangarap ng kanyang pamilya? Patawad, patawad anak, ang tanging naibulong ni Rafael sa gitna ng kanyang pagluha. Mula sa kabilang sulok, biglang nagsalita si Tatay Julian. Ang kanyang tinig ay tila nanggagaling sa isang malalim na balon ng alaala. Ang krus na esmeralda, ang babaeng may mapupulang labi. Siya ang kumuha ng liwanag ng aming buhay. Ang pag-amin ni Tatay Julian ay tila nagbigay ng kumpirmasyon sa lahat. Ngunit sa gitna ng pagdadalamhati, isang bagong determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Rafael. Hindi na ito tungkol lamang sa kanyang sariling paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng nararapat sa taong nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay. Gayunpaman, ang panganib ay hindi pa natatapos. Habang nag-uusap sila, sa labas ng bahay ay may isang aninong nananatiling nakatayo. Si Nestor ay hindi naniwala sa ulat ng kanyang mga tauhan. Sa pamamagitan ng isang binocular, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa loob ng dampa ni Mayumi sa pamamagitan ng butas sa dingding. Isang ngingiting mapanira ang gumuhit sa labi ni Nestor habang inilalabas ang kanyang cellphone. Miranda, natagpuan ko na ang asawa mo. At hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang magandang babae, isang babaeng tila pamilyar ang mukha sa nakaraan mo. Ang bawat butil ng bigas na dumarating sa sityo ay tila may kasamang laso ng pagpapanggap. Isang malaking banner ang nakasabit sa tapat ng chapel. Estrella Foundation, paglingap sa Benguet. Sa gitna ng kagutuman, dumating ang mga puting sasakyan na may tatak ng kumpanya ni Rafael, dala ang mga relief goods na ang layunin lamang ay linisin ang pangalan ni Miranda sa harap ng mga kamera ng media. Sa loob ng dampa, pinapanood ni Rafael sa pamamagitan ng siwang sa dingding ang pagbaba ni Miranda mula sa kanyang marangyang SUV. Nakasuot ito ng puting bestido, mukhang isang anghel na bumaba mula sa langit, ngunit para kay Rafael, ang nakikita niya ay isang demonyong nababalot ng seda. Ang mas masakit, nakita niya sa leeg nito ang esmeraldang krus, ang huling hininga ng ina ni Mayumi na naging palamuti na lamang sa isang taksil. Kailangan mong lumabas, Mayumi. Mahinang utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila galing sa isang kabaong. Huwag kang magpahalata. Kunin mo ang rasyon na ibinibigay nila.
Kailangan nating kumain para magkaroon ng lakas. Pero Ginoo, baka makilala nila ako. Pag-aalinlangan ni Mayumi habang inaayos ang kanyang kupas na bandana upang itago ang kanyang mukha. Hindi ka nila papansinin. Para sa kanila, isa ka lamang anino sa gitna ng libu-libong mahihirap. Pero tandaan mo ang bawat mukha nila. Iyan ang mukha ng mga taong kumuha ng lahat sa atin. Lumabas si Mayumi at pumila sa ilalim ng nakatirik na araw. Nang sumapit ang kanyang pagkakataon, si Miranda mismo ang nag-abot ng supot ng bigas. Isang sandali na tila huminto ang oras. Ang makinis maputing kamay ni Miranda na puno ng mamahaling alahas ay dumampi sa magaspang at maruming kamay ni Mayumi. God bless you, Hija. Nakangiting sabi ni Miranda. Ang kanyang boses ay pununo ng pilit na tamis. Sana makatulong ito sa pamilya mo. Ngunit nang mapansin ni Miranda na tila nakatitig si Mayumi sa kanyang kwintas, biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Ang ngiti ay napalitan ng pandidiri. Bakit ka nakatitig? Lumayas ka na. Harang ka sa dadaan. Itinulak ni Miranda si Mayumi ng sapat na lakas upang matumba ang dalaga sa putikan. Nagtawanan ang mga tauhan ni Miranda, kabilang na si Nestor, na nakatayo sa likuran at nanonood na may mapanguyam ng ngiti. Pinulot ni Mayumi ang supot ng bigas na nabutas at natapon ang kalahati sa putik. Umuwi siyang luhaan, dala ang kalahati ng rasyong hinaluan ng dumi at kahihiyan. Pagbalik niya sa dampa, nadatnan niya si Rafael na nakaupo na sa gilid ng papag. Pilit na itinatayo ang kanyang sarili kahit nanginginig ang mga binti. Ang galit sa mga mata ng matanda ay sapat na upang sunugin ang buong sityo. Huwag mong yakan ang bigas na yan, Mayumi, wika ni Rafael habang pinupunasan ng putik sa mukha ng dalaga. Ang duming iyan ay pwedeng hugasan, pero ang dumi sa kaluluwa ng babaeng iyon, kahit ang lahat ng tubig sa dagat ay hindi kayang linisin. Simula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Sa ilalim ng andap-andap na liwanag ng lampara, nagsimula ang isang kakaibang klase ng pagtuturo. Hindi itinuro ni Rafael kung paano maging maganda, kundi kung paano maging matalas. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera, Mayumi, sabi ni Rafael habang gumuguhit ng mga numero sa sahig gamit ang uling. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang Estrella Group ay may minal sa lugar na ito. Ang mga tiyo mo ay hindi binabayaran ng tama. Ang bawat sentimong ninanakaw ni Nestor sa kanila ay nakasulat sa isang lihim na ledger. Kailangan nating mahanap iyon. Natutunan ni Mayumi ang mga salitang hindi niya akalaing mauunawaan niya kailanman. Assets, liabilities, embezzlement. Ang kanyang isip na dating nakatuon lamang sa kung paano mabubuhay sa susunod na araw, ngayon ay nagsisimulang bumuo ng mga estratehiya. Si Rafael ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman, ibinibigay niya ang kanyang buong talino sa dalagang itinuring na niyang anak. Bakit niyo po ito ginagawa, Ginoo? Tanong ni Mayumi isang gabi, habang minamasahe ang mga binti ni Rafael na unti-unti nang nagkakaroon ng pakiramdam. Dahil ang mundong ito ay malupit sa mga mababait, Mayumi. Kailangan mong matutong lumaban, hindi gamit ang kamao, kundi gamit ang utak. Gusto kong makita ang araw na ikaw ang tatayo sa harap ni Miranda at siya ang hihingi ng tawad sa iyo sa gitna ng putikan. Ngunit habang nagaganap ang pagbabagong ito, si Nestor ay hindi tumitigil. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, tinitingnan niya ang mga larawang kinuha ng kanyang mga spy camera. Nakita niya ang bawat paggalaw sa loob ng dampa. Masyadong matalino ang matandang iyon. Bulong ni Nestor sa kanyang sarili habang hinahaplos ang kanyang baril. Akala niya ay nakapagtatago siya, pero hindi niya alam ang dampa na yon ang magiging kabaong nilang lahat. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mayumi, nakarinig si Rafael ng isang kakaibang kalansing sa labas. Hindi ito tunog ng hangin o ng mga hayop sa gubat. Ito ay tunog ng isang kadena
na iniikot sa labas ng kanilang pinto at ang amoy ng gaas ay nagsimulang pumasok sa loob ng bahay. Napatingin si Rafael sa mahimbing na natutulog na si Mayumi at sa kanyang amang si Tatay Julian. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang huling babala ni Nestor ay narito na. Ubusin ang lahat. Siguraduhin ninyong kahit buto ay walang matitira sa matandang iyan at sa pamilyang kumupkop sa kanya. Ang boses ni Nestor ay tila bulong ng demonyo sa gitna ng kadiliman. Isang gasgas ng posporo ang narinig sa labas. Kasunod ang mabilis na paggapang ng kulay kahel na liwanag sa tuyong dingding ng dampa. Hindi ang init ng apoy ang unang naramdaman ni Rafael, kundi ang amoy ng nasusunog na pangarap. Ang usok ay mabilis na lumukob sa loob ng maliit na silid, tila mga kamay na sumasakal sa kanilang hininga. Mayumi! Gising! Julian! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng naglalagablab na bubong. Nagising si Mayumi sa gitna ng ubo at kalituhan. Ang kanyang unang instinct ay ang yakapin ng kanyang ama. Tay! Tay! Gising! Nasusunog ang bahay. Ngunit si Tatay Julian, sa gitna ng kanyang kalituhan, ay tumayo ng may kakaibang liksi. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakatingin sa kawalan, ay biglang nagkaroon ng linaw. Tiningnan niya si Rafael at pagkatapos ay ang kanyang anak. Iligtas mo siya, Mayumi. Iligtas mo ang senyorito. Sigaw ni Tatay Julian. Tay, sumama ka na sa amin. Hindi kita iiwan. Pagmamakaawa ni Mayumi habang pilit na hinihila ang ama patungo sa pintuan na nilalamon na ng apoy. Ngunit isang malaking poste ng bahay ang bumigay at bumagsak sa pagitan nila. Ang apoy ay tila isang pader na humati sa mag-ama. Sa kabilang panig, si Rafael ay pilit na gumagapang. Ang kanyang mga binti ay tila mabigat na bakal. Sa gitna ng desperasyon, naramdaman ni Rafael ang isang matinding kuryente sa kanyang mga kalamnan. Ang takot na mawala ang tanging pamilyang nagturo sa kanya ng pag-ibig ay naging mas malakas kaysa sa kanyang kapansanan. Sa isang hindi maipaliwanag na pagkakataon, naigalaw ni Rafael ang kanyang mga paa. Tumayo siya, bagaman nanginginig, at sinunggaban ng braso ni Mayumi na pilit pa ring tumatalon sa apoy para sa kanyang ama. Mayumi, kailangan nating lumabas. Wala na tayong oras! Sigaw ni Rafael. Hindi! Si tatay! Ang tatay ko! Ang boses ni Mayumi ay punong-puno ng pagkasira. Isang tunog ng pusong unti-unting nadudurog. Mula sa gitna ng naglalagablab na dampa, nakita nila si Tatay Julian. Nakatayo ito ng matuwid. Hawak ang isang lumang litrato ni Mayumi. Ngumiti ang matanda sa kanila sa huling pagkakataon. Mabuhay ka, anak. Senyorito, alagaan mo ang aking Mayumi. Bago pa man makasagot si Rafael, ang buong bubong ng dampa ay bumagsak. Ang huling sulyap ni Mayumi sa kanyang ama ay nabalot ng kulay kahel at itim. Isang malakas na hila ang ginawa ni Rafael kay Mayumi palabas ng nagbabagang bahay. Bumagsak sila sa putikan sa ilalim ng ulan na tila huli na para tumulong. Pinanood nila kung paano naging abo ang lahat. Ang kanilang tirahan, ang kanilang mga alaala, at ang buhay ni Tatay Julian. Ang paghikbi ni Mayumi ay hindi sapat upang ilarawan ang kanyang sakit. Ito ay isang tunog ng kaluluwang nawalan ng angkor. Niyakap ni Rafael ang dalaga. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang balikat ng mga luha nito, habang ang kanyang sariling mga mata ay nakapako sa dilim kung saan naroon ang mga tauhan ni Nestor na nanonood mula sa malayo. Patawad, patawad Mayumi. Bulong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Ang apoy na ito, hindi lang nito tinupok ang bahay mo. Tinupok din nito ang huling bahid ng awa sa puso ko. Humarap si Rafael kay Mayumi. Hawak niya ang magkabilang balikat ng dalaga. Pinilit niya itong tumingin sa kanya sa gitna ng gabi. Ang mukha ni Rafael
ay hindi na ang mukha ng matandang may sakit. Ito na ang mukha ni Don Rafael Estrella, ang haring muling nabuhay mula sa abo. Makinig ka sa akin, Mayumi. Patay na si Tatay Julian. Patay na rin si Rafael Estrella para sa kanila. Ang nakatayo sa harap mo ngayon ay isang taong wala ng takot. Mula sa sandaling ito, hindi ka na si Mayumi na high school dropout at hihikaos. Kinuha ni Rafael ang isang piraso ng uling mula sa nasunog nilang bahay at iginuhit ang isang linya sa kanyang sariling palad. Ikaw na si Amara Reyes. Ikaw ang aking tagapagmana. Ikaw ang magiging sandata ko at ako ang magiging utak mo. Babalik tayo sa Manila, hindi para makiusap, kundi para bawiin ang bawat patak ng luhang ibinuhos mo ngayong gabi. Ang mga mata ni Mayumi na kanina ay puno ng luha ay dahan-dahang nagbago. Ang kislap ng kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang madilim at matalim na determinasyon. Tumingin siya sa nasusunog na dampa at pagkatapos ay sa kamay ni Rafael. Ano ang kailangan kong gawin, Daddy? Ang tawag na yon, Daddy, ay tila isang sumpa at pangako na nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang pagsasama. Kailangan mong matutong pumatay, hindi ng tao, kundi ng iyong emosyon, sagot ni Rafael. Dahil ang mga taong sumira sa atin ay walang puso at ang tanging paraan para talunin sila ay ang maging mas malupit kaysa sa kanila. Sa di kalayuan, umalis ang mga sasakyan ni Nestor sa pag-aakalang tapos na ang lahat. Hindi nila alam, ang apoy na kanilang sinindihan ay siya ring magiging mitya ng kanilang sariling katapusan. Naiwan ang dalawa sa gitna ng ulan at abo. Isang matanda na natutong muling lumakad at isang babae na natutong huwag nang umiyak. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng isang tanong na nag-iwan ng malalim na bakas sa puso ni Mayumi. Kung ang lahat ng mahal mo ay naging abo na, may halaga pa ba ang tagumpay kung wala ka ng pagsasaluhan nito? Ang putik sa paanan ng bundok ng Benguet ay tila ayaw bumitaw sa mga paa ni Mayumi. Tila ba nais nitong pigilan ang dalaga sa pag-alis. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya palayo, sa nasunog nilang dampa, ang bawat bakas ng luha sa kanyang mukha ay natutuyo ng malamig na hangin ng madaling araw. Sa tabi niya, si Rafael ay naglalakad ng may katatagan. Isang himalang isinilang mula sa puot at determinasyon. Huwag kang lilingon, Amara. Mahinang utos ni Rafael. Hindi na Mayumi ang tawag niya rito. Ang pangalang iyon ay naging abo na kasama ng kanilang nakaraan. Ang mga alaala ay para sa mga taong may balak pang bumalik. Tayo, wala na. Dinala ni Rafael si Amara sa isang maliit na sangay ng bangko sa lungsod ng Baguio. Doon, gamit ang isang lumang susi na itinago ni Tatay Julian at ang mga dokumentong nakatago sa isang lihim na vault na tanging si Rafael lamang ang nakakaalam na buksan ang pinto ng kanilang bagong mundo. Ang laman ng vault ay hindi lamang pera. Naroon ang mga hiyas na itinago ni Rafael para sa mga ganitong sandali ng kagipitan at ang isang pasaporte na may ibang pangalan. Ito ang magiging simula natin, sabi ni Rafael habang inilalapag ang isang makapal na bundle ng dolyar sa mesa ng isang pribadong silid sa bangko. Matapos ang ilang oras, ang pagbabago ay nagsimula. Sa loob ng isang eksklusibong salon sa isang mamahaling hotel, pinanood ni Rafael ang unti-unting paglaho ni Mayumi. Ang mahaba at magaspang na buhok ng dalaga, na dati ay laging nakatali ng kupas na bandana, ay ginupit at inayos sa isang eleganteng estilo na bumagay sa kanyang matalas na panga. Ang kanyang mga kuko na puno ng itim na dumi mula sa pagtatanim ay nilinis at kinulayan ng kasing pula ng dugo. Nang lumabas si Amara mula sa silid, nakasuot ng isang simpleng itim na bestido na yari sa mamahaling tela, tumigil ang paghinga ni Rafael. Hindi na siya ang babaeng nakita niyang hila-hila ang isang bangkay sa putikan. Sa harap niya ay isang babaeng may taglay na misteryo at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata, bagaman malalim pa rin ang pighati,
ay mayroon ng talim na kayang pumatay ng kumpiyansa ng sino mang makakaharap niya. "You look like a queen, Amara," bulong ni Rafael habang iniabot sa kanya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang pares ng bong taibak, ang tanging alaala ni Mayumi na hindi nasunog dahil suot niya ito noong gabing iyon. "Isuot mo ito. Hayaan mong paalalahanan ka nito kung bakit tayo narito." "Handa na ako, Daddy," sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Ito ay naging malamig, kalkulado, at puno ng awtoridad. Bumalik sila sa Manila sa pamamagitan ng isang pribadong sasakyan. Habang tinatahak nila ang Cannon Road, nagsimulang ituro ni Rafael ang huling bahagi ng kanyang plano. Si Miranda ay mahilig sa mga sosyal na kaganapan. Mahilig siya sa atensyon. Ang kailangan nating gawin ay pasukin ang kanyang mundo nang hindi niya nalalaman kung sino ka. Ikaw ay magiging Amara Reyes, isang mayamang investor mula sa abroad na naghahanap ng mapaglalagakan ng pera sa mining industry. "At si Nestor?" tanong ni Amara habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga gusali ng Manila na unti-unting lumalaki sa paningin. "Si Nestor ay sakim," sabi ni Rafael na may mapait na ngiti. Ang mga taong sakim ay madaling mabulag ng kinang ng ginto. Gagamitin natin ang kanyang sariling kasakiman para bitayin siya. Nang makarating sila sa tapat ng naglalakihang gusali ng Estrella Group, ipinatigil ni Rafael ang sasakyan. Mula sa loob, tiningnan nila ang dambuhalang digital poster sa labas ng gusali. Naroon ang mukha ni Miranda, nakangiti ng napakatamis sa ilalim ng mga salitang, "Ang bagong mukha ng katatagan." "Tingnan mo siya, Amara," sabi ni Rafael. Napakasaya niya. Akala niya ay nalibing na niya ang lahat ng kanyang kasalanan sa ilalim ng lupa ng Benguet. Bumaba ang window ng sasakyan ng bahagya. Naamoy ni Amara ang polusyon ng Manila, ang amoy ng pera, kapangyarihan at pagkakaimbot. Hinawakan niya ang kanyang bong taybak. Ang lamig nito sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagpatibay sa kanyang loob. "Hayaan mo siyang tumawa ngayon, Daddy," sabi ni Amara habang tinititigan ang poster ni Miranda. "Dahil sisiguraduhin ko na ang bawat hakbang na gagawin ko sa loob ng gusaling iyan ay magiging simula ng kanyang pagbagsak. Hindi lang natin kukunin ang pera. Kukunin natin ang kanyang dangal, ang kanyang pangalan, at ang bawat piraso ng kapayapaan na ninakaw niya sa pamilya ko." Inilabas ni Rafael ang kanyang cellphone at tumawag sa isang lumang numero. Isang abogado na nanatiling tapat sa kanya sa loob ng maraming taon. "Attorney Santiago, handa na ang chessboard. Oras na para ilabas ang reyna." Sa loob ng gusali, sa pinakamataas na palapag, biglang naramdaman ni Miranda ang isang kakaibang kilabot sa kanyang batok. Tumingin siya sa salamin at inayos ang kanyang esmeraldang krus. Ngunit kahit gaano siya kakinang, tila may isang aninong unti-unting lumalapit sa kanya mula sa nakaraan. Ang digmaan ay nagsisimula na at sa pagkakataong ito, ang laro ay hindi na sa pagitan ng mag-asawa, kundi sa pagitan ng isang magnanakaw at ng katarungang nag-anyong isang anghel na may pusong bato. "Ang ganda ng kwintas mo, Madam. Tila may kwentong nakatago sa bawat kislap ng mga esmeraldang yan." Ang tinig ni Amara ay kasing kinis ng pelus, ngunit kasing talim ng labaha. Sa gitna ng marangyang ballroom ng Manila Hotel, kung saan idinadaos ang charity gala ng Estrella Foundation, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Miranda. Dahan-dahan siyang lumingon, hawak ang baso ng champagne at hinarap ang misteryosong babaeng nasa kanyang likuran. Si Amara ay nakatayo nang may perpektong postura. Ang kanyang pulang bestido ay tila nag-aapoy sa ilalim ng mga chandelier. Sa kanyang tabi ay ang matandang si Attorney Santiago na nagpakilala sa kanya bilang Amara Reyes, ang nag-iisang tagapagmana ng isang malaking kumpanya ng asero sa Singapore. "Salamat, Hija," sagot ni Miranda.
Pilit na ibinabalik ang kanyang socialite smile. Ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi sinasadyang humawak sa esmeraldang krus sa kanyang leeg. Isa itong family heirloom. Napaka-unique, hindi ba? Napaka-unique nga po, tugon ni Amara. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Miranda. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kasinungalingan sa kaluluwa nito. Sa katunayan, parang nakita ko na ang katulad niyan sa isang lumang litrato sa Benguet. Isang babaeng hininga ng tulong pero binaliwala. Bahagyang nanginig ang kamay ni Miranda dahilan upang gumalaw ang laman ng kanyang baso at lumikha ng maliliit na alon. Benguet, napakatagal ko nang hindi nakakabalik doon. Marahil ay namamalikmata ka lang, Miss Reyes. Habang nag-uusap ang dalawa, si Nestor ay lumapit mula sa likuran. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ang kabuuan ni Amara. May kung ano sa babaeng ito ang nagpaparamdam sa kanya ng panganib. Isang pamilyar na aura na hindi niya matukoy. Madam, kailangan na nating simulan ng auction. Bulong ni Nestor, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling nakapako kay Amara. Sino ang magandang binibining ito? Siya si Miss Amara Reyes, Nestor. Isang potensyal na investor para sa ating bagong proyekto sa Minal. Pakilala ni Miranda. Bagaman halata ang pagkairita sa kanyang boses, nag-abot ng kamay si Nestor. Isang karangalan, Miss Reyes. Mukhang magiging masigla ang ating partnership. Tinanggap ni Amara ang kamay ni Nestor. Ang hapdi ng alaala ng gabing sinunog ng lalaking ito, ang kanyang dampa, ay tila muling nag-apoy sa kanyang mga ugat. Ngunit hindi siya nagpakita ng emosyon. Sa halip, binigyan niya si Nestor ng isang matamis at mapanganib na ngiti. Inaasahan ko yan, Mr. Cruz. Balita ko, magaling kayong mag-alaga ng mga investment. Sinisiguro niyo talagang walang natitira. Sa malayo, sa loob ng isang madilim na silid sa itaas ng hotel, nakaupo si Rafael sa harap ng mga monitor. Naririnig niya ang bawat salita sa pamamagitan ng maliit na mikropono sa bongtay ni Amara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng kanyang wheelchair. Iyan ang anak ko, bulong ni Rafael sa sarili. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamalaki at pait. Hukayin mo ang kanilang takot, Amara. Ipaalala mo sa kanila na ang mga anino ay hindi nawawala sa dilim. Nang magsimula ang auction, isang piano music ang tumugtog sa background. Pinili ni Amara ang isang kanta na paborito ni Rafael noong nabubuhay pa ito. Isang lumang kundiman na laging pinapatugtog sa kanilang bahay. Nakita ni Amara kung paano napatigil si Miranda sa pag-inom. Ang mukha ng balo ay biglang namutla. Tumingin si Miranda sa paligid, tila naghahanap ng isang multo sa gitna ng karamihan. Ang musika ay tila isang daliri na kumakalabit sa kanyang konsensya. Ayos lang po ba kayo, madam? Tanong ni Amara. Lumapit siya ng sapat upang maamoy ni Miranda ang kanyang pabango. Isang scent na hinaluan ni Rafael ng amoy ng mga puno ng pino sa Benguet. Ang musikang ito, nautal na sabi ni Miranda. Sino ang nag-request nito? Ako po. Simpleng sagot ni Amara. Nagpapaalala kasi ito sa akin sa isang taong mahalaga sa akin na nawala ng maaga. Hindi ba't ganoon din ang nangyari sa asawa niyo, Don Rafael? Isang malungkot na aksidente sa bundok? Hindi na nakasagot si Miranda. Tumalikod siya at mabilis na naglakad patungo sa banyo. Halos itulak ang mga taong nadadaanan niya. Sinundan siya ni Nestor na ang mukha ay balot na ng hinala. Pumasok si Amara sa dilim ng balkonahe ng hotel upang huminga ng malalim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang unang tusok ng karayom ay naibaon na niya sa puso ni Miranda. Ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. Biglang naramdaman ni Amara ang isang presensya sa kanyang likuran. Isang mabigat na yabag ng sapatos sa sahig. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Napakagaling mong maglaro, Amara. Ang boses ni Nestor ay mababa at puno ng banta. Sino ka ba talaga?
At ano ang pakay mo sa amin? Naririnig ni Amara ang tunog ng pagkasa ng baril sa likuran niya. Ang lamig ng bakal ay tila nararamdaman na niya sa kanyang likod. Sa kabilang linya, sa monitor ni Rafael biglang naputol ang audio. Naging static na lang ang naririnig ng matanda. Amara! Amara! Sumagot ka! Sigaw ni Rafael sa tapat ng screen, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang katahimikan ng gabi. Ang malamig na dulo ng baril ay bumaon sa likuran ni Amara, ngunit hindi nito kayang tapatan ang lamig na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa ilalim ng madilim na balkonahe, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng hangin at ang malayo at masayang tugtugan mula sa loob ng ballroom. Isang matinding merya ng karahasan sa gitna ng karangyaan. Huwag kang gagalaw, Miss Reyes. Bulong ni Nestor, ang kanyang hininga ay amoy alak at sigarilyo. Masyado kang matanong, masyado kang pamilyar. Sino ang nag-utos sa'yo? Ang mga kalaban ba ni Rafael sa negosyo? O baka naman isa ka sa mga basurang iniwan ko sa Benguet? Dahan-dahang humarap si Amara. Hindi siya nagpakita ng takot. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng marmol. Magandang ngunit walang emosyon. Tiningnan niya ang baril at pagkatapos ay ang mga mata ni Nestor. Bakit, Mr. Cruz? Mayroon ba kayong kinatatakutan? Tanong ni Amara. Ang isang taong malinis ang konsensya ay hindi agad naglalabas ng baril sa isang party. Maliban na lang kung ang bawat aninong nakikita nyo ay mukha ng taong pinatay nyo. Isang madiing mura ang kumawala sa bibig ni Nestor. Itinulak niya ang baril sa panga ni Amara. Huwag mo akong pilosopohin. Isang kalabit ko lang. Sasabog ang magandang mukha mo. Ngunit bago pa man makakilos si Nestor, isang maliit na tinig ang tumawag mula sa pinto ng balkonahe. Tito Nestor, anong ginagawa niyo kay Miss Amara? Si Sofia, ang bata, ay nakatayo doon. Yakap ang kanyang manika. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at takot. Ang presensya ng bata ay tila isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos kay Nestor. Hindi siya maaaring pumatay sa harap ng bata. Hindi pa sa ngayon. Mabilis na ibinaba ni Nestor ang baril at itinago ito sa loob ng kanyang jacket. Nagbago ang kanyang mukha, naging malumanay na tila isang mapagmahal na tito. Wala ito, Sofia. May dumi lang sa mukha ni Miss Amara. Tinutulungan ko lang siyang alisin. Bumalik ka na sa loob. Hahanapin ka na ng mami mo. Nang makaalis ang bata, hinarap ni Nestor si Amara ng may mapanganib na ngiti. Nakaligtas ka ngayon. Pero tandaan mo, Miss Reyes, ang hotel na ito ay pag-aari namin. Walang nakakalabas dito nang hindi ko gusto. Bumalik si Amara sa loob ng ballroom. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang kanyang isip ay nananatiling matalas. Alam niyang hindi na siya ligtas. Kailangan na niyang kumilos. Ngunit hindi niya alam, ang tunay na bitag ay hindi ang baril ni Nestor, kundi ang talino ni Miranda. Habang naglalakad si Amara, biglang tumigil ang musika. Ang boses ni Miranda ay umaling-awngaw sa buong hall sa pamamagitan ng microphone. Mga kaibigan, humihingi po ako ng paumanhin, sabi ni Miranda. Ang kanyang boses ay tila puno ng pagdadalamhati at gulat. Kakalabas lang po ng security report. Nawawala ang aking Esmeraldang Cruz, ang huling pamana ng aking pamilya. At ayon sa CCTV, may isang taong pumasok sa aking private suite kanina. Nanlamig si Amara. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Security! Pakisuri ang bag ng ating panauhin, si Miss Amara Reyes. Utos ni Miranda habang nakaturo ang kanyang daliri na may pulang kuko kay Amara. Sa harap ng lahat ng mga negosyante at media, sa pilitang kinuha ng mga security guard ang clutch bag ni Amara. Nang buksan ito at baligtarin, bumagsak sa sahig ang kumikinang na Esmeraldang Cruz. Isang kolektibong singhap ng gulat ang narinig sa buong ballroom. Magnanakaw! Sigaw ng isang babae sa karamihan. Hindi ko yan kinuha, mariing sabi ni Amara.
Ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa gitna ng kahihiyan. Tumingin siya kay Miranda na ngayon ay nakangiti na ng palihim sa likod ng kanyang panyo. Ang ebidensya ay nasa harap na natin, Hija, sabi ni Miranda. Lumapit siya kay Amara at binigyan ito ng isang malakas na sampal na yumanig sa buong katawan ng dalaga. Ang kapal ng mukha mong pumasok sa bahay ko at pag nakawan ako, pulis, dalhin siya. Dumating ang mga pulis at mabilis na pinasukan ng posas ang mga kamay ni Amara. Sa gitna ng pagkaladkad sa kanya palabas, nakita ni Amara si Nestor na nakatayo sa isang sulok, itinataas ang kanyang baso ng alak bilang tanda ng tagumpay. Sa loob ng madilim na van ng pulisya, nakaupo si Amara ng mag-isa. Ang sakit ng sampal ni Miranda ay tila nag-aapoy pa rin sa kanyang pisngi. Ngunit sa halip na umiyak, isang kakaibang tunog ang kumawala sa kanyang bibig. Isang mahinang tawa. Sa kabilang dako, sa monitor ni Rafael na muling nagkaroon ng signal, nakita ng matanda ang pag-aresto sa kanyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit, ngunit nang makita niya ang nangiti ni Amara sa screen bago ito tuluyang nawala, napatigil siya. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit na hawak ni Amara ang isang maliit na microchip. Sa gitna ng kaguluhan kanina, nang sampalin siya ni Miranda, nagtagumpay si Amara na idikit ang isang tracker at listening device sa ilalim ng suot na kwintas ng balo. Ang bitag ni Miranda ay naging daan upang makuha ni Amara ang kailangan nila, ang boses at ang bawat sikreto ng dalawang taksil sa loob mismo ng kanilang kuta. Sa loob ng malamig na rehas ng selda, nakaupo si Amara ng may kakaibang katahimikan. Ang ingay ng ibang mga bilanggo at ang mabangis na amoy ng bakal at pawis ay tila hindi umaabot sa kanyang kamalayan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang pandinig ay nakatutok sa maliit na earpiece na itinago niya sa loob ng kanyang bong taybak. Naririnig niya ang bawat paghinga ni Miranda sa kabilang dako ng lungsod. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng Estrella Tower, ang kapaligiran ay puno ng kagalakan at tagumpay. Ito ang araw ng Annual General Assembly ng mga stockholders. Nakasuot si Miranda ng isang itim na terno na yari sa mamahaling tela na tila ba ay nagdadalamhati pa rin siya, ngunit ang kislap ng kanyang mga mata ay nagsasabi ng kabaligtaran. Sa kanyang tabi, si Nestor ay abala sa pakikipagkamay sa mga makapangyarihang negosyante. Ladies and gentlemen, simula ni Miranda sa harap ng podium, ang kanyang boses ay puno ng tamis at kapangyarihan. Matapos ang masakit na pagkawala ng aking asawa, kailangang magpatuloy ang Estrella Group. Ngayong araw, formal nating lalagdaan ang pagsasama ng ating kumpanya sa Cruz Global Holdings. Ito ang simula ng isang bagong era. Kinuha ni Miranda ang isang gintong pluma, ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, isang malakas na pagtulak sa pinto ang yumanig sa buong boardroom. Ang mga gwardiya na dapat ay nakabantay ay tumabi ng may takot at paggalang. Ang lahat ay napalingon. Mula sa pintuan, isang wheelchair ang dahan-dahang pumasok. Itinutulak ng isang matandang abogado, si Attorney Santiago. Sa ibabaw ng wheelchair ay nakaupo ang isang lalaking may puting buhok. Ang kanyang muka ay may mga peklat ng nakaraan, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy na kayang tunawin kahit ang pinakamatigas na bakal. Si Don Rafael Estrella. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila ba naging isang libingan. Ang gintong pluma ay nalaglag mula sa nanginginig na mga kamay ni Miranda. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng makeup at kapalaluan, ay biglang naging puti pa sa papel. "Di Daddy?" Nauutal na sabi ni Miranda. Ang kanyang boses ay tila isang hangin na naghahanap ng hininga. "Masyado ka yata nagmamadali, Miranda." Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw, mababa, ngunit puno ng awtoridad na tila galing sa langit. "Hindi pa ako patay, at hanggat humihinga ako,
Walang piraso ng Estrella Group ang mapupunta sa isang mamamatay tao. Imposible! Patay ka na! Nakita kitang nahulog. Sigaw ni Nestor. Nawala ang kanyang pagtitimpi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Ngumiti ng mapait si Rafael. Salamat sa tulong niyo ni Miranda. Natutunan kong lumangoy sa gitna ng kamatayan. Ngunit bago niyo itanong kung paano ako nabuhay, marahil ay mas interesado ang mga tao rito na marinig ang inyong huling pag-uusap. Itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at sa isang pindot sa kanyang tablet, ang mga speaker sa buong silid ay nagsimulang maglabas ng audio. Ito ay ang boses ni na Miranda at Nestor mula sa kanilang suite kagabi. Ang usapang nakuha ng tracker sa kwintas ni Miranda. Huwag kang mag-alala, Nestor. Ang basurang Mayumi na yon ay nabubulok na sa kulungan. Wala nang makakapagpatunay na itinulak mo si Rafael sa bangin. Ang yaman na ito ay atin na. Ang boses ni Miranda ay malinaw. Tila ba ay naroon siya sa harap ng lahat at inaamin ang kanyang krimen. Ang mga stockholders ay nagsimulang mag-ingay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri at galit. Ang mga media na naroon ay mabilis na kinuha ang bawat sandali. Hindi totoo yan, fake news yan, sigaw ni Miranda. Pilit niyang tinatakpan ang kanyang mga tainga. Ngunit ang bawat salita ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas muli ang pinto. Pumasok ang mga pulis. At sa gitna nila ay isang babaeng nakasuot ng simpleng puting bestido. Si Amara o si Mayumi. Ang kanyang mga kamay ay wala ng posas. Ang kanyang tindig ay puno ng dangal. Lumapit si Mayumi kay Miranda. Kinuha niya ang esmeraldang krus mula sa leeg ng balo, isang marahas na paghila na nag-iwan ng pulang marka sa balat nito. Ang kwintas na ito ay hindi para sa mga taong ang puso ay puno ng uling, sabi ni Mayumi. Ang kanyang boses ay puno ng pait at katarungan. Ito ay pag-aari ng nanay ko, at ngayon, ibabalik ko ito sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakulong sa taong pumatay sa kanya. Security! Palabasin sila! Utos ni Nestor. Ngunit walang gumagalaw sa mga gwardya. Ang lahat ay nakatungo, sumusunod sa tunay na hari. Mabilis na kumilos si Nestor. Inilabas niya ang kanyang baril at tinutok ito kay Rafael. Kung mamamatay ako, isasama kita. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa gilid. Si Sofia, ang bata ay biglang tumakbo sa gitna. Umiiyak at tumingin kay Nestor. Tito Nestor, huwag! Daddy, help! Ang paglitaw ng bata ay tila nagbigay ng sandali ng pag-aalinlangan kay Nestor. Ngunit si Miranda, sa gitna ng kanyang pagkabaliw, ay humawak sa braso ni Nestor. Gawin mo na! Patayin mo silang lahat! Ang tensyon sa silid ay tila isang tali na anumang sandali ay mapuputol. Ngunit bago pa man makakalabit ni Nestor ang gatilyo, si Rafael ay tumayo mula sa kanyang wheelchair, isang mahirap na hakbang, ngunit matatag. Tapos na ang laro nyo, sabi ni Rafael. Ngunit si Miranda, na tila nawalan na ng katinuan, ay tumawa ng napakalakas. Akala nyo ba nanalo na kayo? Rafael, may isang bagay kang hindi alam. Isang lihim na sisira sa huling piraso ng puso mo. Tumingin si Miranda kay Sofia at pagkatapos ay kay Rafael. Ang kanyang ngiti ay tila isang lason na handang kumlat. Ang halakhak ni Miranda ay tila basag na bubog na kumakalos sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, punong-puno ng pait at kamandag habang nakatingin sa kanyang asawa. Akala mo ba, Rafael, ikaw ang huling tatawa? Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat? Pwes, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo bago mo ako itapon sa kulungan. Hinarap ni Miranda ang umiiyak na si Sofia. Ang batang iyan, ang batang pinakamamahal mo. Hindi mo siya dugo at laman, Rafael. Si Sofia ay anak ko kay Nestor. Ginawa ko lang siyang sandata
para makuha ang tiwala mo at ang pera mo. Isang malaking kasinungalingan ang buong buhay mo, Rafael. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga stockholders. Si Nestor, na hawak pa rin ang baril, ay napatigil. Ang kanyang mukha ay naging malambot nang tumingin siya sa bata. Ang katotohanan ito ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng boardroom. Winawasak ang huling pag-asa ng isang buong pamilya. Tumingin ang lahat kay Rafael. Inaasahan ang isang pagsabog ng galit o marahil ay isang atake sa puso. Ngunit si Rafael ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng gulat. Sa halip, lumapit siya kay Sofia na ngayon ay halos mawalan na ng hininga sa kaiiyak. "Alam ko, Miranda," mahinahong sabi ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na tanging ang mga taong nakaranas ng matinding sakit ang mayroon. "Matagal ko nang alam ang totoo. Bago pa man tayo pumunta sa Benguet, nakuha ko na ang DNA test ni Sofia." Natigilan si Miranda. Ang kanyang masamang ngiti ay dahan-dahang naglaho. "Kung alam mo, bakit? Bakit mo pa rin siya inalagaan? Bakit mo pa rin ako dinala sa Benguet para sa anibersaryo natin?" "Dahil gusto kitang bigyan ng huling pagkakataon na magbago," sagot ni Rafael. "Dinala kita sa Benguet para ipaalala sa'yo kung saan ka nanggaling, para makita mo kung paano tayo nagsimula. Pero pinili mong ituloy ang plano niyo ni Nestor at tungkol kay Sofia." Hinarap ni Rafael ang bata at dahan-dahang lumuhod sa harap nito kahit nahirap ang kanyang mga binti. "Sofia, anak." Ang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Nasusukat ito sa pagmamahal. Para sa akin, ikaw ang aking anak. Kahit anong mangyari, hindi kailanman magbabago iyon. Ang mga salitang yon ay tila naging mitya ng huling pagbagsak ni Nestor. Nabitawan niya ang kanyang baril na lumikha ng isang mahina ngunit malinaw na tunog sa sahig. Napaluhod ang lalaki, hindi dahil sa takot sa pulis, kundi dahil sa bigat ng kanyang konsensya. Ang bata na itinuring niyang kasangkapan ay ang sarili pala niyang dugo na muntik na niyang gawing ulila. "Nestor Cruz, Miranda Estrella, inaresto kayo sa salang attempted murder, falsification of documents at pagnanakaw," sabi ng hepe ng pulisya habang pinalilibutan sila ng mga otoridad. Habang kinakaladkad si Miranda palabas, nagwala ito na parang isang baliw. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot. Ang kanyang buhok ay nagulo. At ang kanyang mukha ay naging hitsura ng isang taong nawalan ng lahat. "Hindi pa tayo tapos, Rafael. Babalik ako. Papatayin kita." Ngunit ang mga banta niya ay tila naging hangin na lamang. Huminto ang mga pulis sa harap ni Mayumi. Tumingin si Miranda sa leeg ng dalaga kung saan nakasabit na ngayon ang Esmeraldang Cruz. "Ang kwintas na ito," mahinang sabi ni Mayumi. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng dignidad. "Sabi mo ay pamana ito ng pamilya mo. Pero ang totoo, ninakaw mo ito sa isang babaeng naghihingalo. Ang Esmeraldang ito ay naging saksi sa bawat kasalanan mo. Ngayon, hayaan mong ang bawat gabi mo sa loob ng rehas ay mapuno ng anino ng aking ina." Nang tuluyang mailabas ang mga taksil, naiwan si Rafael, Mayumi at Sofia sa gitna ng silid. Ang mga stockholders ay nagsimulang magpalakpakan, ngunit itinaas ni Rafael ang kanyang kamay upang patahimikin sila. "Ang Estrella Group ay hindi na magiging katulad ng dati," pahayag ni Rafael. "Ngayong araw, formal kong ipinapakilala ang bagong majority stockholder at ang magiging tagapamahala ng kumpanyang ito. Ang babaeng nagligtas sa aking buhay at ang babaeng magdadala ng tunay na puso sa ating negosyo. Si Mayumi Alvarado Estrella." Nagulat ang lahat, lalo na si Mayumi. Ngunit ang tingin ni Rafael sa kanya ay puno ng tiwala. "Kaya mo ito, Amara. Hindi na tayo ang mga biktima. Tayo na ang tagapagligtas." Lumapit si Sofia kay Mayumi at mahigpit itong niyakap. "Ate Mayumi, huwag mo kaming iiwan ni Daddy, ha?" Ngumiti si Mayumi, isang tunay na ngiti na nagmula sa kailaliman ng kanyang puso. "Hinding-hindi, Sofia.
Magmula ngayon, tayo na ang magiging pamilya ng isa't isa. Sa labas ng gusali, ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag sa buong lungsod ng Manila. Ang unos ay natapos na. Ang katarungan ay nakamit na. Ngunit para kay Rafael at Mayumi, ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang paglalakbay patungo sa pagpapagaling ng mga sugat na iniwan ng nakaraan. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang mga bundok ng Benguet ay nananatiling saksi sa pagbabago ng panahon. Ang amoy ng mga puno ng pino ay kasing sariwa pa rin ng dati. Ngunit ang bawat hininga ng hangin ngayon ay hindi na nagdadala ng bigat ng pighati. Sa mismong lugar kung saan dati ay nakatayo, ang nasunog na dampa ni Mayumi, ngayon ay matatag na nakatayo ang isang gusali na gawa sa maputing bato at matitibay na kahoy. Ito ang Paaralang Alvarado, isang paaralan para sa mga anak ng mga Thomo at mga batang katutubo na itinayo ni Rafael bilang pagkilala sa kabutihan ni Tatay Julian. Nakaupo si Rafael sa isang mahabang bangko sa labas ng gusali habang pinapanood ang paglubog ng araw. Hawak niya ang isang baston, hindi dahil sa siya ay lumpo, kundi dahil sa paglipas ng edad na may kasamang kapayapaan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa mga stock market reports, kundi sa malawak na luntiang lambak. Daddy, pinapatawag na po kayo ni Ate Mayumi. Handa na raw po ang hapunan. Ang masayang tinig ni Sofia ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Ang bata ay mukhang masigla. Ang kanyang pisngi ay mapula dahil sa lamig ng Benguet. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at pantalon, malayo sa mga magarbo at masikip na bestidong pilit na ipinapasuot sa kanya ni Miranda noon. Sa tabi ni Rafael, si Sofia ay nakahanap ng tunay na tahanan, isang tahanang hindi nabibili ng pera. Susunod na ako, anak, nakangiting sagot ni Rafael. Hinaplos niya ang buhok ng bata, ang parehong kamay na dati ay puro kapangyarihan ang hinahanap. Ngayon ay pagmamahal na lamang ang alam na ibigay. Sa loob ng bahay, nadatnan nila si Mayumi na naglalagay ng mga pagkain sa mesa. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit gaya ng sa Manila. Nakasuot siya ng isang simpleng apron at ang kanyang mukha ay walang kolorete. Ngunit ang kislap ng kanyang kagandahan ay mas nangingibabaw dahil sa kapanatagan ng loob. Siya pa rin ang CEO ng Estrella Group. Ngunit pinili niyang patakbuhin ang kumpanya mula sa Benguet na nagpapatunay na ang tagumpay ay walang kinalaman sa distansya mula sa lungsod. Ang kanilang hapunan ay simple lamang, nilagang baka, sariwang gulay, at ang paboritong tuyo ni Rafael. Habang kumakain, ang tunog lamang ng kanilang tawanan at ang mahinang paghampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Nabalitaan ko ang tungkol kay Miranda, mahinang sabi ni Mayumi habang nagsasali ng tubig sa baso ni Rafael. Tumigil sa pagsubo si Rafael. Ano ang balita? Sabi ng abogado, tuluyan na raw siyang nawalan ng bait sa loob ng kulungan. Palagi raw siyang humihingi ng tawad sa isang anino na tinatawag niyang Amra. At si Nestor, tumanggi na siyang tumanggap ng bisita. Gusto na lang daw niyang mabulok ng mag-isa. Huminga ng malalim si Rafael. Wala siyang naramdamang tuwa sa narinig. Wala rin siyang naramdamang galit. Ang naroon ay isang malalim na pag-unawa sa batas ng karma. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mawawala ang parusa ng batas, Mayumi. Ang pagpapatawad ay para sa ating sarili upang hindi tayo maging katulad nila. Hayaan na natin sila sa kanilang madilim na mundo. Tayo, narito na sa liwanag. Tiningnan ni Mayumi ang esmeraldang krus na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi na niya nararamdaman ang bigat nito. Ngayon, ang kwintas ay nagsisilbing paalala na sa gitna ng matinding pagkakanulo, may isang pusong handang magsakripisyo.
Daddy, salamat, bulong ni Mayumi. Salamat, dahil binigyan mo ako ng pagkakataong makilala ang sarili ko nang higit pa sa isang hihikahos na babae sa bundok. Ako ang dapat magpasalamat, Mayumi, tugon ni Rafael habang hinahawakan ng kamay ng dalaga at ni Sofia. Dinala niyo ako sa bangin upang mamatay ang dating Rafael at muling isilang bilang isang taong may kaluluwa. Ang tunay na yaman ay hindi ang gintong hinuhukay sa ilalim ng lupa, kundi ang pag-ibig na itinatanim natin sa puso ng bawat isa. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay maliwanag na nakatitig sa kabundukan, natulog ang pamilya Estrella ng may malalim na katahimikan. Walang mga lihim na itinatago, walang mga takot na nagbabantay. Ang aral na naiwan sa mga bundok ng Benguet ay malinaw. Ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo. Ito ay nabubuo sa bawat sakripisyo, sa bawat pagpapatawad, at sa bawat sandali na pinipili nating manatili sa tabi ng isa't isa kahit na ang mundo ay nagkakagulo. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang pag-asa ay muling sumibol sa gitna ng mga abo. Ito ang katapusan ng isang masakit na kabanata at ang simula ng isang walang hanggang kwento ng pagmamahalan.